Mahigit isang buwan na tayong nasa Operation Epic Fury at malakas ang pambobomba sa militar ng Iran, pero hindi pa rin sumusuko ang rehimen. Dumarating na tayo sa puntong kailangan ng itanong ano ang kalalabasan nito. Pwedeng manalo ng malaki ang US o mawala ng lahat matapos gawin ang tila pinakamapanganib na hakbang sa makabagong kasaysayan ng militar. Ganap na tagumpay o ganap na kabiguan, alin kaya ang mangyayari? Susurin natin ang dalawa at ibubunyag na posibleng mas malala pang mangyari matapos ang Operation Epic Fury kaysa inaakala mo. Paano kung hindi gumana ang Operation Epic Fury? May lumalabas ng bitak sa imahe ng ganap na dominasyon ng Amerika laban sa Iran. Huwag ninyo kaming maintindihan ng mali. US pa rin ang nangguna sa dami ng pinsalang nagagawa. Pero may mga lumalabas ng problema. Naitala ng Iran ang unang pagbagsak ng US fighter jet matapos pabagsakin ng kanilang air defenses ang F-15E Strike Eagle sa impapawid nila. Nawala ang eroplano pero ligtas sa mga piloto dahil nailigtas sila ng US sa loob ng 40. 8 oras matapos ibagsak ng Iran ang fighter jet. Pinakamalaking senyales ng kahinaan ay ipinakita ni Pangulong Donald Trump ng US na mag-post siya sa Truth Social noong Abril 5 para maglabas ng mura at galit laban sa rehimen ng Iran. Ang Martes ay sabay na araw ng planta ng kuryente at tulay sa Iran. Walang katulad nito. Buksan ang kipot, kayong siraulo, kundi mamumuhay kayo sa impyerno. Panurin niyo lang. Sigaw ni Trump na may halong pagbabanta at pagkainip dahil hindi na ibibigay ng Operation Epic Fury ang gusto niyang resulta. Mahirap ding intindihin ang purihin si Allah na isinama ni Trump sa kanyang tirada. Maaring pangungutya ito sa Iran at sa Islamic nilang pamahalaan. Nagsisimula ng lumitaw ang mga bitak na nagpapakita ng problemang posibleng makaapekto sa resulta ng Operation Epic Fury kung hindi pabor sa Amerika ang mga pangyayari. Hindi pa rin malinaw sa mga tao ang layunin ng operasyong ito. At sa Strait of Hormuz, tila mas malaki pa ang pinsala ng US sa ibang bansa kaysa Iran. Malapit na nating talakayin yan. Pero naging problema na ang mga kondisyon ng tagumpay mula nang simula ng US ang operasyon sa Iran. Hindi nagtakda ng isang kondisyon para sa tagumpay ang administrasyon ni Trump. Wala ngang listahan, wala ring malinaw na nagsasabi kung ano talaga ang layunin ng operasyon. At dahil doon, agad ito nagdudulot ng problema na maaring magdala sa US sa bangin ng isang matagalang labanan. Pero kahit lahat ng kapangyariang panghimpapawid sa mundo, hindi nito matutulungan ng US na manalo. Sa artikulo noong Marso, 26 na kausap ng Times ang ilang senador at kinatawan ng US na nagsabing hindi magiging posible ang tagumpay anuman ang mangyari kung hindi malinaw ang mga kondisyon para rito. Binuod ni Senador Chris Van Hollen ng Democratic Party sa Maryland ang damdamin ng mga nasa Senado na may matitinding pagdududa pa rin sa Operation Epic Fury. Ito ay digmaan ni Trump na siya ang pumili. Hindi tayo nananalo. Mas hindi tayo ligtas, kaya dapat nating itigil ang digmaang ito. Ang pagtatanong pa ng mga tao ng ganyang tanong ay patunay ng sinasabi namin. Wala silang endgame, plano, o malinaw na definisyon ng tagumpay. At iyon ay dahil si Trump, sa kasamaang palad, ay inilagay na ang bansa sa mas malaking panganib, sabi ni Van Hollen. Masasabing kondisyon na yon para sa kabiguan kaysa sa tagumpay. Ang mas malaking panganib na kinakaharap ng isang bansa na may hindi bababa sa 19 na base militar sa gitnang silangan ay ang huling bagay na dapat gustuhin ng US na likayin. Ang mga base na yon, na dapat nagpapakita ng kapangyarihan sa rehiyon, ay nalalagay sa panganib mula sa mga drone, misil at proxy ng Iran sa Gulpo habang tumatagal ang digmaan na walang malinaw na layunin. Kasama sa panganib ang posibilidad na mawalan ang US ng mga tauhan at gamit militar sa labas ng Iran at magdulot ng mas magulong Gulpo kaysa bago ang Operation Epic Fury. Malabo ang mga layunin ng Administrasyong Trump mula simula ng operasyon. Sa talumpati noong Pebrero, 28, sinabi ni Trump na layunin nilang sirain ang mga misil at pabagsakin ang industriya ng misil. Nakagawa na ng progreso ang US sa aspetong yon. Ngunit ang katotohanang patuloy pa rin nagpapalipad ng mga misil ang Iran papunta sa mga bansa sa Gulpo ay nagpapakita na hindi pa natutupad ang layuning ito. Bumaba ng 80 hanggang 70% ang pagpapalipad ng mga misil ng Iran simula operasyon. Pero hindi ito mahalaga sa mga Gulpo na bansa tulad ng Kuwait na inatake noong Abril 5 sa kanilang mga planta ng tubig at kuryente. Layunin din na pigilan ng Iran sa pagkakaroon ng sandatang nuklear. Ngunit nananatili pa rin sa Iran ang enriched uranium na mahalaga sa kakayahan ng rehimen.
Babalikan pa nila ang isyung ito. Posibleng layunin din ang pagsira sa Air Force at Navy ng Iran. Pagdating sa mga eroplanong pandigma at barkong pandigma, maaring sabihin ng US na pansamantalang natupad na nila ang kabilang misyon sa bahaging ito. Sa simula ng digmaan, halos walang naging papel ang Air Force ng Iran at nawalan ng higit 100 barko ang kanilang Navy. Pero hindi pa rin ito tagumpay. Dahil kahit mabuwag ang Navy ng Iran, hindi pa rin nasosolusyonan ang isyu ng mabilis na bangka at mga drone na ipinapakalat ng Iran sa Strait of Hormuz. Ito ang tunay na problema para sa US. At ito ang sentro ng kinatatakutang senaryo kapag hindi sumunod sa plano ni Trump ang Operation Epic Fury. Sarado pa rin ang Strait of Hormuz kahit mahigit 1 buwan nang binobombang kalupa ang Iran sa kabila ng mga banta ni Trump. Kaya nung Martes, sinabi ng Pangulo na nanalo na sila sa digmaan. Pero sa tingin ko, hindi mo pwedeng sabihing panalo na ang digmaan hanggat sarado pa rin ang Strait of Hormuz na siyang nangyayari ngayon. Ayon kay Democratic Senator Macy Hirono ng Hawaii, sa pananaw niya, hindi pa may tuturing na panalo ang digmaan hanggat hindi nabubuksan ang Strait of Hormuz. Kung layunin lang ay buksan muli ang strait, ibig sabihin, makakamit lang ng US ang dati ng kalagayan bago magsimula ang Operation Epic Fury. Kailangan talagang buksan muli ng US ang daan ng tubig. Tumaas ang presyo ng langis at gas mula nang magsimula ang Operation Epic Fury at walang indikasyon na bababa ito hanggat may blockade ng Iran. Sa totoo lang, maaring tumaas pa ang mga presyo. Nakausap ng CBS News si Nobel Prize winner Paul Krugman na nagsabing, ang mga nakakatakot na senaryo ay, sa kasamaang palad, posible. Hindi mahirap isipin ng $150 kada bariles at hindi rin kalabisan kung umabot ito sa $200. Halos doble ang halagang yon kumpara sa nakikita natin na yon. Sa panahong singtaas ng dati ang presyo ng langis at gas, gaya ng pandemya ng COVID, 19 noong 2022 nang laganap ang mga problema sa supply chain. Simula ng Operation Epic Fury, bumaba ang langis na dumadaan sa Strait of Hormuz mula 20 milyon hanggang 4 na milyong bariles kada araw. Kapag napansin mong 70% ng mga barkong dumadaan sa kipot ay pagmamay-ari o konektado sa Iran, para malinaw kung sinong panalo sa bahaging iyon ng digmaan. Hindi lang langis at gas ang usapan. Ayon sa World Economic Forum, pati pataba, asupre, methanol, graphite, feedstock, aluminyo, helium, glycol, iron ore, steel pellets, at green hydrogen infrastructure ay kinakailangang dumaan sa kipot. Sa pinakamasamang sitwasyon, kung pananatiling sarado ng rehime ng Iran ang Strait of Hormuz, maaaring nagubunsod ang US ng pandaigdigang sakunang pang-ekonomiya. May ilan na nagsasabing nasa mga unang yugto na tayo ng sakunang yon. Pero ang mga bansang pinakaagarang maapektuhan ay yaong nasa rehiyon ng Gulf na hindi kabilang ang Iran. At lahat ng iyon ay umaasa sa Strait of Hormuz. Ngunit sa ngayon, hindi kalakalan ang kanilang pinakamalaking kolektibong problema. Isa pang issue ng Operation Epic Fury ay ang pagbago ng Iran mula siga ng Gulf tungo sa agresor na umatake sa mga bansa roon. Nabanggit na ang nangyari sa Kuwait noong 5 ng Abril. Iyan ang pinakabago sa serye ng pag-atake sa mga bansa. Sa Gulf, na-target ang US military bases at mga energy infrastructure. Matagal nang may binhi ng kaguluhan at maaring Operation Epic Fury ang nagtulak sa kanilang pag-usbong, ayon sa Georgetown Journal of International Affairs. Ayon sa journal, maaring tumaas ang kooperasyon ng Gulf countries laban sa Iran, na posibleng sa huli ay magpahina sa malaking siga sa Gulf. Ngunit nananatiling problema ang mga proxy. Hindi lang mga misil at drone ng Iran ang sanhi ng gulo. Aktibo ang Shia militia sa Iraq, Hezbollah sa Lebanon, Houthi sa Yemen, at marami pang malilit na grupo sa Gulf at gitnang silangan na maaring utusan ng Iran kahit tina-target ng US ang kanilang infrastruktura. Mahirap subaybayan ng mga malilit na grupong ito at mas mahirap pa silang puksain. Noong Marso, 28 binigyang diin at kinundena ng Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, Bahrain, Jordan at United Arab Emirates ang mga proxy group dahil sa papel nila sa tugon ng Iran sa Operation Epic Fury. Hindi pinahihina ng pagkondena ang mga grupong ito. Hindi rin nakakapinsalang patuloy na pambubomba mula sa impapawid dahil ang mga hiwa-hiwalay na proxy militia na ito ay hindi nakikipaglaban sa tradisyonal na paraan. Nagtatago sila, hinihintay matapos ang pag-atake, siyaka gumagante ng hiwalay. Dekada ng pinauundad ng Iran ang asymmetric na estratehiyang ito. Mahalagang tandaan na ganitong grupo rin ang nagdulot ng maraming problema sa US, simula Vietnam hanggang Iraq at Afghanistan. Sa US, may isa pang aspeto ng pinakamasamang senaryo na nakaapekto ngayon. Malaki na ang gastos ng Operation Epic Fury
sa pera at mga reserba, at lalong bumibigat ito. Pero bago natin talakayin yan, mag-subscribe ka sa The Military Show para sa ganitong impormasyon. Binibigyan namin kayo ng detalyadong paliwanag tungkol sa mga operasyon ng militar bawat linggo. Nababahala rin ng mga senador at kinatawan ng Amerika sa gastos. Ayon kay Republican Representative James Comer ng Kentucky sa artikulo, na nagsabing hindi siya eksperto sa foreign policy. Mas interesado ako kung saan napunta ang pera, lalo na sa Iran. Saan natin ito ginastos at magkano pang magagastos? Tanong ni Comer. Magagandang tanong ito, at may ilang pahiwatig na tayo sa sagot. Ayon sa The Guardian, umabot na sa 12 tuldok, $7 bilyong ang gastos ng US sa Operation Epic Fury sa ika-6 na araw pa lang. 37 araw ng tumatakbong operasyon nang gawin ang video na ito. Kung ipagpapalagay na nanatiling pareho ang paggastos at malayo yon sa kasiguraduhan, ibig sabihin ay umabot na sa 78.3 bilyong ang nagastos ng US sa Iran sa ngayon. Hindi na nakapagtataka na humihingi ng pahintulot ang White House para sa karagdagang $200 bilyong na pondo para sa militar upang ipagpatuloy ang digmaan ayon sa ulat ng BBC noong Marso 19. Ayon kay Lamont, nais din ng White House ng 40% dagdag sa budget ng depensa ng Amerika na magtataas ng gastos militar sa $1.2 trilyong kada taon. Paano makakalap ang perang iyon? Sa pamamagitan ng pagbabawas o pagtanggal ng mga woke, ginawang sandata at magastos na mga programa, at sa pagbabalik ng mga responsibilidad ng Estado at lokal na pamahalaan sa kanilang mga gobyerno, ayon sa administrasyon ni Trump. Makakatipid daw ng 73 bilyong ang militar ng US. Ngunit hindi ito sapat para sa $200 bilyong na kailangan ng White House at 40% na dagdag sa budget ng depensa. Isama rin ang stockpile na issue dahil gumamit ng US ng 1,294 na munisyon sa ika-16 na araw ng Operation Epic Fury. Kaya malinaw na may lumalaking problema. Posibleng mas malaki ang gastos ng US sa digmaan kaysa sa halaga nito. Masamang pagtatapos ito para sa US dahil natapos ang Operation Epic Fury nang walang malinaw na layunin at wala ring natupad sa mga ito. Magulo pa rin ang Gulf region. Hawak ng Iran ang Strait of Hormuz at kaya nila itong haranin kahit kailan. At ang US ay gagastos ng $10 bilyong kung hindi man daan-daang bilyon habang pinahihina ang sarili nito sa pamamagitan ng pag-ubos ng mga inventarya na aabutin ng mga taon bago mapalitan. Iyan ang posibleng kalalabasan at makukuha ng US kapag hindi nagtagumpay ang operasyon. Paano kung magawa ito ng US? Ano nga ba ang itsura ng tagumpay kung isasalang-alang ang problema sa pagtatakda ng layunin simula Operation Epic Fury? Maaring masabing nagtagumpay ang operasyon kung mapalitan ang rehimen ng Iran ng mas kaalyado ng US at hindi mapaniil sa mga tao. Ilang politiko na nakausap ng Times, tulad ni Republican Senator Ted Cruz ng Texas, ay nagsabing magandang tagumpay para sa Amerika ang pagbagsak ng rehimen at pagkawala ng pamumuno ng mga Islamistang radikal sa Iran na gustong pumatay ng mga Amerikano. Sinamahan siya ni Senador Tommy Tuberville, isa pang Republican na mula sa Alabama, na nagsabi, "Well, ang tamang pagpapalit ng rehimen at malinaw na maibalik ang bansa sa kanilang mga tao imbes na sa isang diktador. Hayaan silang magkaroon ng demokrasya." Ang US at Israel ay umusad ng maayos sa aspetong ito nung simula ng Operation Epic Fury at Roaring Lion. Sa unang araw ng labanan, nabalitaang napatay si Iranian Supreme Leader Ali Khamenei at ilang mahahalagang miyembro ng rehimeng Iranian habang nasa ilalim ng lupa. Maaring yon ang naging dahilan ng pagpapalit ng pamumuno. Noong Marso 5 inangkin ni Trump na nais niyang makialam sa pagpili ng bagong leader ng Iran, pero binaliwala ang kahilingang yon. Itinalaga ng Iran si Mujtaba Khomeini, anak ni Ali Khamenei, bilang bagong pinakamataas na pinuno din ng tagal pagkatapos nito. Ayon sa ulat ng CNN noong Abril 4, ang pagtatalaga na yon ay malaking dagok sa ideal na pagpapalit ng rehimen. Bagaman sinabi ni Trump na hindi gaanong radikal at mas makatuwiran ang bago Khamenei, may ilan namang nagsasabing napalitan lang ng US ang isang mahigpit na rehimen ng mas mahigpit pa. Si Mona Yacoubian, Director ng Middle East Program sa Center for Strategic and International Studies, ay isa sa mga tumututol. Binanggit niya na ang rehimeng ito ay mas mahigpit, hindi madaling makipagkompromiso, at, sa totoo lang, mas lantaran ng ugnayan sa IRGC o Islamic Revolutionary Guard Corps. Nakita natin ang pagpatay sa namumunong leader ng Iran noon. Ngunit hindi ito nagdulot ng malaking pagbabago pagdating sa kung sino ang may hawak ng kapangyarihan o ang kanilang posisyon kaugnay ng Estados Unidos. Napalta na ang namumunong rehimen, pero hindi ito ang pagbabago na gusto ng Estados Unidos.
Gayunpaman, ipinapakita ng pagpatay kay Khamenei na mas matanda na may kakayahan at impormasyong paniktik ang Estados Unidos at Israel na tanggalin ang pinakamahahalagang target na tauhan sa Iran. Maaring gamitin nila ang banta ng kakayahang yon para kontrolin ang nakababatang Khomeini. O maaari nilang basta na lang patamaan ng bagong leader, tapos ang susunod, at pagkatapos ang susunod pa, hanggang sa mawala na ang rehimen ng Iran. Matagal at maraming pangangalap ng intelihensya ang kailangan, pero panalo pa rin ang US. Panalo rin para sa US ang isa pang opsyon, ang pag-aalsa ng mga Iranian laban sa rehimen at pagpabagsak nito dahil sa pinsalang dulot ng US. Tinukoy ng Georgetown Journal of International Affairs na posibleng mangyari ito, lalo na't nagulo ang rehimen ng Iran sa pagtatalaga kay Khamenei na mas bata. Problema ngayon para sa rehimen, ang kawalan ng balanse sa mga institusyon na matagal nang nanatili sa kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsupil sa oposisyon. Tandaan ang tugon ng rehimen sa mga protesta noong 2026 ang nagtakda ng tono sa kasalukuyang sitwasyon sa Iran. Kaya malinaw na maraming sentimentong laban sa rehimen doon. O mas tama, merong pagkakahati. Sa isang panig, naroon ang mga sumusuporta sa rehimen at sa mahigpit nitong doktrina na ipinaglalaban. May mga umaasa na ang pagkamatay ni Khamenei ay magdudulot ng malaking pagbabago. Hindi pa nangyayari ang pagbabagong yon. Pero sa ideal na sitwasyon para sa US at Trump, sana mag-alsa ang mga Iranian at tanggalin ang rehimen. Malamang hindi mangyayari yon habang may bumabagsak pang bomba. Maaring isama sa pangmatagalang plano ng Operation Epic Fury ang pagpapadala ng US specialists para mag-organisa at suportahan ng pag-aalsa laban sa rehimen nang hindi gaanong nalalagay sa panganib ang US forces. Kaguluhan ang sitwasyon sa loob ng Iran ngayon, kaya wala nang mas magandang panahon para mangyari ang ganitong pag-aalsa. Hindi ito mangyayari kung hindi organisado ang mag-aalsa at kaharap nila agad ang IRGC na pipigil sa kanila. Ayon sa Royal United Services Institute, mukhang nauwi sa wala ang agarang pag-aalsa, ngunit maaring napundahan na ang posibilidad ng pag-aalsa sa hinaharap. Ang ganitong pag-aalsa ay lulutas sa problema sa Strait of Hormuz na nabanggit natin kanina. Lulutas din ba yon kung kukunin ng US ang enriched uranium na nagbibigay daan sa Iran na magdulot ng bantang nuclear sa rehiyon ng Gulf? Nabanggit natin kanina ang posibleng paraan para manalo para sa US na tiyak na magbibigay sa US ng panggigipit na magagamit nito para mapilit ang Iran sa usapin ng Strait of Hormuz. Maaring gamitin ng Administrasyong Trump ang pagkuha ng enriched uranium ng Iran bilang patunay na naging sulit ang lahat. Tiyak na iniisip ni Senadora Cynthia Lummis ng Wyoming na ito ay isang panalong kondisyon ayon sa sinabi niya sa Time. Ang tagumpay ay katulad ng sinasabi ni Pangulong Trump na siyang pangunahing layunin na hindi kailanman makakaroon ng sandatang nuklear ang Iran at hindi rin sila makakaroon ng mga ballistic missile at drone para protektahan ang isang sandatang nuklear. Maaaring ganun nga. Ang Operation Epic Fury, kahit walang direktang pagkuha, ay posibleng layon na patahasin ng presyon sa rehimen ng Iran para isuko nito ang ambisyong nuklear na pinaniniwala ang mayroon nito ayon sa US. Ayon sa CNN, hindi pa rin malinaw ang posisyon ni bagong kataas-taasang pinuno Mujtaba Khomeini sa nuklear. Kahit ilang beses nang sinabi ng IRGC na maaring lumihis ang Iran mula sa mapayapang programang nuklear. Maari na itong maging dahilan ng Operation Epic Fury, kahit man lang sa isip ng marami sa administrasyon ni Trump. Hindi rin natin maaring balewalain ang katotohanan na ang Iran ay may higit sa 400 at 40 kilo o 770 libra ng uranium na pinayaman hanggang 60% ng sumasabog na U-200 at 35 uranium isotope. Kailangan pang payamanin ang uranium para umabot sa 70% na kailangan sa nuclear bomb. Malaki nang nagawa sa trabang yon at posibleng ilang linggo na lang kailangan ng Iran para maabot ang target na porsyento kung pipiliin itong gumawa ng sandatang nuklear. Tinitiyak ng US na hindi yon mangyayari. Ganun na talaga palagi. Ang pinakamagandang senaryo na mapapakitang sulit ang panganib ng Operation Epic Fury ay ang pagbagsak ng rehimen ng Iran at ang pagkawala ng ambisyon nitong magkaroon ng nuclear. Ibig sabihin nito, maraming issue tungkol sa pinakamasamang senaryo, lalo na sa Strait of Hormuz at Gulpo, ay malulutas. Kung mawawalan ng enriched uranium ang Iran, hindi na rin magiging siga ang Iran sa Gulpo. Ang muling tanong ay simple lang. Saan ba talaga mas tumitimbang ang posibilidad? Alin sa dalawang senaryong ito ang mas malamang mangyari? Iiwan namin sa inyong pagsagot sa tanong na yan sa mga komento. Samantala, naghahanda ang US ng isang ground operation na maaring magbago ng lahat at posibleng may kinalaman ito sa mga nuclear materials ng Iran. Alamin pa ang iba pang detalye sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show kung gusto nyo makakita pa ng ganitong mga pagsusuri tungkol sa Operation Epic Fury.
At maraming salamat, gaya ng dati, sa inyong panonood.